Magkaiba po ba ang Diyos ng Bagong Tipan at saka ng Lumang Tipan? Ang sabi po kasi ng iba, yung Diyos daw ng Lumang Tipan ay magagalitin, nag-uutos na pumatay ng tao, basta-basta na lang nagpaparusa ng walang dahilan, at kung magpapatay ay isang buong lahi. No? Samantalang sa Bagong Tipan, ang Diyos daw doon ay punong-puno ng pag-ibig, ng pagiging maawain, ng pagiging mahabagin, punong-puno ng biyaya. Tapos nag-uutos daw na ibigin mo ang iyong kaaway. Kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo din yung kaliwa. So, ilan lang po ito sa mga halimbawa. Kaya sinasabi nila na yung Diyos ng Bagong Tipan ay iba sa Diyos ng Lumang Tipan. So, totoo po ba ito? Yan po ang alamin natin ngayon dito sa Sunday Extended. Ang ganitong pag-unawa po sa Diyos ay ginagamit ng ilang mga skeptics, ng mga new atheists, kagaya nila Richard Dawkins, para patunayan na may contradiction po sa Bible. Pero alam niyo po, hindi lang po mga skeptics or atheists ang naniniwala sa ganito. Meron ding mga nagpapakilalang Christian sila at ganito yung klase ng katuruan na kanilang pinanghahawakan. So noong 2nd century AD, meron pong isang theologian na ang pangalan ay Marcion at siya po ang isa sa mga nagturo na ang Diyos ng Bagong Tipan ay iba sa Diyos ng Lumang Tipan. Ang Diyos daw ng Lumang Tipan ay punong-puno ng galit, samantalang ang Diyos ng Bagong Tipan ay punong-puno naman ng pag-ibig. Malamang yung ilan po sa inyo ay ngayon pa lang narinig ang pangalang Marcion. Kung nagbabasa po kayo ng ilang mga libro ni Paul Copan, dun po sa aklat niya na Is God a Moral Monster, nabanggit niya po ang pangalang ito kasi doon sa book na yon, ina-address niya po yung mga attacks ng mga atheists na ang Diyos daw ng lumang tipan ay ibang-iba sa Diyos ng bagong tipan. At doon nga niya ito nabanggit. And kung nabasa niyo na rin po yung Canon of Scriptures ni F. Bruce, isang New Testament scholar, nabanggit niya rin ito kasi isa po si Marcion or siya po talaga ang pinakaunang naglabas ng sarili niyang listahan ng mga sa palagay niya ay inspired books or inspired scriptures. So para kay Marcion, hindi po inspired o hindi niya tinatanggap ang Old Testament at sa mga sulat ni Pablo, 10 lang po ang tinanggap niya. And dun sa 4 na Gospels, isa lang doon ang tinanggap niya at inedit pa niya. Yun po yung Gospel of Luke. So, yan po ang paniniwala ni Marcion. At si Marcion ay naniniwala na si Jesus ay anak ng New Testament God, pero hindi siya anak ng Old Testament God. At naniniwala naman siya na nag-e-exist ang Old Testament God at ang pangalan nga daw nito ay Yahweh. Pero sa kanyang paniniwala, si Yahweh ay isa lang demiurge or isang mas mababang Diyos, mas mababang heavenly being compared sa Supreme God na tinatawag ding El Elyon ng mga tagasunod niya. So, sa belief po ni Marcion, yes, si Yahweh ang nag-create ng mundo ng mga nakikita natin. Pero ibang-iba daw po ito dun sa Supreme God or dun sa Father ng Panginoong Jesus. So, hindi po ito isang bagong katuruan. Matagal na pong turo ang bagay na ito. So, pag-usapan na po natin, totoo ba na ang Diyos ng Old Testament ay magagalitin at ang Diyos naman ng New Testament ay hindi? Aware naman po kayo siguro dun sa mga kwento sa Lumang Tipan kung saan ang Diyos ay ah, pinapatay or pinatay yung mga masasamang tao. No, yung sa flood, sa story ng flood, nagpadala siya ng malaking baha, 8 lang po doon ang nag-survive. And then may story pa po doon na si Akan at saka yung family niya ay binato hanggang sa mamatay. Si Akan po ay nagnakaw o nagtago ng mga kayamanan na ipinagbabawal na kunin nila. Pero dahil sumuway siya, ang parusa po ay batuhin siya hanggang sa mamatay at damay po dito ang kanyang buong pamilya. And then nandyan pa po yung mga nilamon ng lupa doon sa panahon ni Moises, ganun din po yung mga nalunod liban pa doon sa baha, no? Doon sa yung mga sundalo ng Pharaoh na humabol sa mga Israelita. And speaking of Egypt, nandyan po yung 10 plagues kung saan ang dami ding namatay. Hindi lang po tao, kundi pati mga hayop. At doon na lang sa 10 plagues, di ba?
pinatay po ng Diyos doon ang sa pamamagitan ng angel of death, pinatay yung mga panganay ng mga Ehipsyo, hindi lang po tao, kundi pati mga hayop. And kung walang dugo ng kordero na inutos ng Diyos, kung wala yung dugo na yun sa hamban ng inyong pintuan at may panganay sa loob ng bahay na yun, hayop man o tao, mamamatay din po yun. And of course, andyan pa yung Sodoma at Gomorrah. Ilan lang po yan sa mga alam nating kwento sa lumang tipan na nagpakita ng galit ng Diyos dahil sa kasalanan. So ngayon, ang tanong ay hindi ba nagpakita ng ganitong galit ang Diyos sa bagong tipan? Simulan po natin sa Diyos na nagkatawang tao, ang Panginoong Hesus. Sa bagong tipan, ang Panginoong Hesus po ay nagpakita ng kanyang galit nang ang templo ay bastusin at gawing lugar para sa pagkakakitaan, no? Lugar ng mga magnanakaw, sabi nga ng Panginoon. Tapos sa galit din niya doon sa hypocrisy ng mga Pharisees at saka ng mga ibang religious leaders, tinawag niya sila na lahi ng mga ulupong, anak ng dyablo, no? Kahit si Pedro po hindi na nakalusot diyan. Tinawag din si Pedro na Satanas ng Panginoong Hesus. And nung panahon ng early church, may mag-asawa doon na nagkasala sa iglesia, nagkasala sa Diyos, sa banal na espiritu dahil gusto nilang ipakitang generous sila pero ang totoo ay hindi. So pinatay po sila dahil sa hypocrisy, si Ananias at saka si Sapphira. And then palalagpasin po ba natin ang Book of Revelations? Sa Book of Revelations, alam naman po ng marami na nakakatakot yung mga bagay na mababasa dito. At kitang-kita talaga yung galit ng Diyos dun sa pagkakasala ng mga tao sa sanlibutan. Makikita niyo po dun yung pagparusa niya at hindi lang mga tao ang napaparusahan, kahit mga hayop po ay namamatay dun sa mga panahon na yun. At kahit pagsamasamahin po natin yung mga pagparusa ng Diyos na ginawa sa lumang tipan, hindi po nun mapapantayan yung grabe na nakakatakot na nangyari dun sa Revelations. So dito po sa mga nabanggit ko, na pagpapakita ng galit ng Diyos sa New Testament, hindi po totoo na ang Diyos ng Old Testament ay punong-puno ng galit at ang nasa New Testament ay hindi nagpapakita ng galit. Hindi po yun totoo. Ang Diyos po ay nagpapakita ng galit, lalo na dahil sa kasalanan na ginagawa ng tao. Sa bagong tipan, pinapakita niya po yan. Sa lumang tipan, pinapakita niya rin po yan. Kung hindi nyo pa po alam kung gaano ka nakakatakot ang mangyayari dun sa hindi sumasampalataya sa Panginoong Hesus, ang sabi po sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 9, darating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon at hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. At sa araw po ng paghuhukom, nakakatakot marinig mula sa Panginoong Hesus kapag sinabi niya na hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Pero ang pagkagalit po ng Diyos ay dahil sa kasalanan ng tao. Hindi siya nagagalit na dahil lang sa gusto niyang magalit o dahil trip lang niya na magalit. Hindi po ganoon ang Diyos. Ang Diyos ay banal at nagagalit po siya sa kasalanan at pinaparusahan niya yung nagkakasala. Yan po ay dahil sa katangian ng Diyos. Pero alam niyo po, sa kabila ng pagpapakita niya ng galit, nandun yung pagpapakita din niya ng pasensya. Gaya po ng sinasabi sa New Testament po ito, ang sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Galing po yan sa New Testament. Hindi lang po yan mababasa sa New Testament. Kahit sa Old Testament ay nagpapakita po ng patience ang Diyos. Sabi po sa Ezekiel chapter 33 verse 11, ang Panginoong Diyos na buhay ay sumusumpang hindi ako natutuwa kapag may namamatay na taong masama. Ang nais ko'y magbagong buhay sila at iwan ang masamang pamumuhay upang mabuhay sila. So, yes, consistent po ang pagpapakita ng Diyos ng galit, pero dahil po yan sa kasalanan. Consistent yung pagpapakita niya ng
pagkamuhi sa kasalanan mula sa Old Testament hanggang sa New Testament dahil siya ay isang banal na Diyos. Napakarami pong instance sa Bible na ang Panginoong Jesus ay nagpakita ng love and grace, lalo na sa Gospels. Nakilala po siya bilang kaibigan ng mga makasalanan. Pinagtanggol niya yung isang babaeng nahuli sa act of adultery. Tapos pinagaling niya po yung tenga nung alipin na naputulan ng tenga ni Pedro. Pinagaling niya po yun, kasama po yun sa dumadakip sa kanya. Tapos nung nandun na siya sa krus ng Kalbaryo, pinanalangin niya po na mapatawad yung mga kaaway niya na nagpapako sa kanya. At nandyan din po yung paborito ng marami na talata, yung John 3:16. Diba, ang sabi po doon sa verse na yon, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po ba ganito ang Diyos sa lumang tipan? Tingnan po natin yung ilang mga talata. Makikita niyo po na ang Diyos ng lumang tipan, pagdating sa pagpapakita ng pag-ibig, ay walang pinagkaiba sa pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa bagong tipan. Sabi po sa Exodus 34 verse 6-7, Ako ang Panginoon, ang mahabagin at matulunging Diyos. Mapagmahal at matapat ako at hindi madaling magalit. Ipinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao at pinapatawad ko ang mga kasamaan nila, pagsuway at mga kasalanan. Pero pinaparusahan ko ang mga nagkakasala pati na ang kanilang salinlahi hanggang sa 3 at 4 na henerasyon. Tapos sa Nehemiah chapter 9 verse 17, ganito din po ang pinapakita. Ang sabi, Ngunit kayo ay mapagpatawad na Diyos, mahabagin, maalalahanin, hindi madaling magalit at mapagmahal. And then dun sa Lamentations chapter 3 verse 22-23, ang sabi po, The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. I think familiar po yan sa marami sa inyo, lalo na yung mga nakakaalam ng kanta na As We Gather. Tapos, last but not the least, at marami pa pong iba, pero ito na po yung huling talata na babanggitin ko. Sabi po sa Jeremiah 31 verse 3, sabi ng Diyos sa mga Israelites, Inibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig. I loved you with an everlasting love. Sa kagandahang loob ko, pinalapit ko kayo sa akin. Gaya po ng sinabi ko, meron pa pong iba, pero sapat na po yung mga verses na yan para patunayan natin na ang Diyos sa lumang tipan ay kagaya po ng Diyos sa bagong tipan na sagana sa pag-ibig, sagana sa habag, sagana sa biyaya. Mas nakita lang po natin ito sa bagong tipan dahil si Kristo po ang climax ng pag-ibig na yon ng Diyos. Siya po yung ultimate siya po yung ultimate expression ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao. Sa Old Testament po, hinulaan na siya. Hinulaan na ang pagdating ng Mesyas. Pero sa New Testament, nakita na natin kung sino itong hinula na ito. Nakita natin yung katuparan ng mga propesiya sa lumang tipan. At nasulat nga na gano'n na lang kamahal ng Diyos ang sanlibutan, ang mga tao sa mundo. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, tinanggap mo na ba ang napakagandang regalong ito ng Diyos? Kung hindi pa, binibigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataon na gawin ito dahil kung hindi mo ito gagawin sa panahong inilaan ng Diyos para sa'yo, dadanasin mo yung parusa niya. At kung naranasan nyo na po ang dakilang pag-ibig niya, huwag nyo pong kalimutang ibahagi ito sa iba. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Subscribe for more content.